Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ayun, yung sa DepEd po, no? Meron na naman. Ayun, syempre, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Pagpatuloy natin. Bago yung catch-up day, maganda pong talakayin to kasi hindi pa po nauunawaan, ka-announce pa lang po ngayon pa lang po in-announce. Bumibira na naman po yung mga marurunong sa edukasyon, no, na mga kalaban ng pamahalaan niya. Nakita niyo po ba yung habang hinihintay po ni both ni Speaker Martin at saka ni BP Sara si Pangulong Marcos, lumalakad po si BP Sara. Nakita niyo po ba yung in-stab niya si Martin? Maring wala po sa inyo to, pero natutuwa po ako, no? Na hindi na po nakikipag pinapakita ni BP Sara na may ginawa ka, wag ka magkunwari na wala kang ginawa sa akin, no? Pinapakita ni BP Sara na hindi mo ko malilin lang, Martin, no? Ito yung naitopic natin nung nakaraan na parang inisnab nga ni BP Sara si Martin. Ang ibig sabihin talaga nun is nagpapakatotoo lang si VP Sara. Hindi siya nagpapaka-plastic. Although alam naman natin sa politics, kahit na galit ka na, 'di ba? Is kailangan mong makipagplastikan, 'di ba? Pero si BP Sara hindi niya kailangang makipagplastikan. Kung ayaw niya sa iyo. Kung may nagawa kang hindi maganda, bahala ka sa buhay mo. 'Di ba? Pagkatapos nung nangyari, syempre, alangan namang batiin pa ni BP Sara, 'di ba? Mas pinapakita niya yung pagiging totoo. Mas maganda 'yan bilang politiko. Pinapakita mo kung sino ka. Hindi ka nagpapaka-plastic sa sarili mong pagkatao. 'Di ba? 'Yun ang kailangan natin eh. Yung mga tao na ganun, totoo. 'Di ba? Kung totoo siya sa ganyan, ibig sabihin, totoo siya sa lahat ng mga sinasabi at pinapangako niya. Ganun yun eh. Yun ang nagiging pasin. Pero, yung mga nakikipagplastikan talaga na kunwari, galit ka, tapos kunwari, hindi naman galit, pagkaharap, ay traitor yung ganung mga bagay. Diba? Okay, ganyan lang yung tiwala ni Pangulong Marcos na kay BP Sara, President. Yun ang importante. Ayos ang relasyon nilang dalawa bilang magkaibigan talaga, no? Pero si PBBM parang naiipit dito sa sitwasyon na to eh. Parang hindi niya alam kanino ba ako dito, parang depende na lang kay PBBM yan eh. Di ba? Okay? Kung malilito po kayo, wala tayong magagawa eh. Ganyan ang politika sa Pilipinas eh. No? Hindi. Kung sasabihin niyo ba na dapat bang mamili si PBBM, not necessarily. Kasi pwede naman po mag-exist yung mga Duterte na wala yung mga Romualdez eh. Kaya naman nila. Naman si BP Sara naman, ang ka-unit team niya naman talaga ay si Pangulong Marcos. Si BBM talaga. Di po ba? Eto lang naman na nagkaroon ng... Tsaka sila lang naman talaga yung nag-usap. No, sila magkausap ni PBBM. Kaya labas naman si Martin dito sa usapan na to. Kumbaga, wala tayong ugnayan na ganyan. Parang magkaano lang tayo. Pero, hindi tayo ganun ka-close. Parang ganun ba yun? Too much. Alam, dami ko alam eh. No? Nung eto na pong may mga kapanyarihan na sila, doon lang naman po talaga nagkaroon ng too much power itong si Martin. Nung siya po ay na-realize niya na siya ay pang-apat sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. At yun na nga. So naging parang kumpiyansa siya. Nasamantala niya. Actually, last year po walang problema sa budget hearing eh. No?
Last year po, walang problema. May confidential fund po ngayon si VP Sara Duterte. Wala po naging alingas-ngas. Wala po silang kino-question. Yung 125 million pong kino-question, 2022 pa po yan. Tapos na yan. Yung ngayon po, wala silang question. Wala sanang problema, no? Wala sana problema. Kaso talagang ganun. Hindi po natin hindi perpekto ang mundo. Marami talagang ambisyoso. O yan, pinauna na yan ni VP Sara. Talagang hindi pa nagmamatapang yan si Martin ng ganyan. Nasabi na yan ni VP Sara, di ba? Because of your ambition, do not be at ambalos-los. Alam na natin kung sino pinatutungkulan niya. Kaya kumbaga kasi parang nagtiwala si Martin, na sinasabi nga ni Sir Badong dito na naging pang-apat siya sa mataas. No, parang iniisip niya is siguro pag tumakbo ko ng ganito, mas mataas na posisyon, mas malaki yung makukuha ko na boto. Kung hindi sila maglalaban ni VP Sara. So ang mangyayari, para makatawid ka at magawa mo yung gusto mo, no, is ayan na nga. Nangyari. Ayos naman sila ng una, ngayon is nagbabanggaan silang dalawa. Na hindi naman siya binabangga ni VP Sara. Kumbaga parang ang nangyayari sa mga nagiging topics ngayon sa social media, no, about sa kanila, is si Martin talaga ang talagang bumabangga parang kay VP Sara. Siya yung parang nagiging pumipigil, no? Yun ang sapantaha natin sa mga naobserbahan natin. Ayun yung mga naobserbahan natin. 'Di ba? Kasi kung wala ka namang kung hindi ka naghahangad ng power, no? Hindi ka naghahangad ng mataas na posisyon. Okay naman kayo nung una nung wala pa kayong posisyon. Tapos medyo nung nagka-posisyon kayo is okay naman din, pero ngayon biglaan, no? Nagkatablahan na lang, 'di ba? Tapos si VP Sara, marami nang inaano sa kanya hanggang sa kasuhan pa siya sa ICC. Samantalang si FPRRD lang naman ang inaano sa ICC, ngayon idinadawit na si VP Sara. At least malinaw po sa atin ngayon na good si Pangulong Marcos at si VP Sara, hindi po good si Speaker Martin at si VP Sara. Wala pong plastikan na nagaganap sa pagitan nila. Pinakita talaga. Tama na rin yun. Tama na yun na VP Sara kasi grabe po talaga ginawa sa inyo. Hanggang ngayon naman, isa lang po ang tinitignan natin, no? Ano ang gagawin mo, Martin, bilang pinuno ng House? Ano ang gagawin mo sa nagpapakalat na sinasabi niyong fake news na may impeachment? Ang tansya ko dyan, talagang, sige, hayaan nyo nang ikalat muna ni Castro yan. Pag magandang suporta ng mamamayan, tuluyan natin. Natutuwa po ko rin sa inasal ni VP Sara, hindi na po siya nakikipagplastikan ngayon kaya Speaker Martin. Kung tutusin si VP Sara, kilala naman natin is matapang. No, tsaka totoong tao. Talagang direkta magsalita, no? At tsaka kahit naman wala siyang mga kasama, kahit mag-solo lang siya na tumakbo, kayang-kaya niya No, hindi niya na kailangan ng mga kasakasama Sabi ko nga, sana pangatawan na ni VP Sara na wala na talaga. Bakit? Wala na talagang wala nang ugnayan, no? Para kay Martin. Si Sara parang masyadong pinersonal ni Sara. Si Sara po yung natatawa ko. Anong gusto niyo pong gawin? Ni Sara, hindi po kumibo. Yung mga Duterte, na lang, hayaan na lang. Sige, gusto niyo po ba akong impeach? Sige po, impeach niyo na po ako. Ano po ba? Pasasamain niyo po ba ako dahil dyan sa 125 million? Sige po. Hindi na po ako kikibo. Ganun po ba ang gusto niyo gawin ng Vice President? Ano po pinipersonal lang sinasabi niyo? No? Kinakailangan po nila ipagtanggol yung pangalan nila kasi hindi sila magnanakaw Pag ikaw ba inakusahan ka o pinahihiwatig na ninakaw mo yung 125, hindi ka kikibo? Hindi po siya sensitive. Nararapat lang po yan sa isang pangulo na dapat nagre-react ka. Dapat ipaglaban niya yung sarili niya kung alam naman niyang hindi niya talaga ginagawa. No, kung ano-ano nga yung binibintang sa kanila
'Di ba? Kailangan niyang idepensa, no? Tsaka yung pagpapakita niya ng ganyan na galit ako sa iyo, naiinis ako sa iyo sa ginagawa mo, samantalang wala kaming ginawa sa iyo, tas ginaganyan mo kami. 'Di ba? Oh, yun ang hindi plastic. Oh. Tapos, in your ambition, do not be tambalos-los. Di ba? Di ba? Dapat ka lang mag-react. Biro mo, inuutusan ni Tulfo yung mga tauhan niya, sa harap niya, naroon siya eh. Inuutusan ni Tulfo eh. Mali po yan, kanya-kanya pong leadership style. Hindi ko alam kung ano pong leadership style niyo meron kayo. Pero kung gusto niyo tumahimik lang, hindi po gano'n ang mga Duterte. No? Hindi po gano'n. O ibig mo sabihin, pasusunurin ni Sara Duterte yung mga tauhan niya kay Tulfo? Tindi naman. Defense Secretary ko, o sige, sundin nyo na yan. Kahit mali yung sinasabi niya. Pinatitigil po. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace. Do not be tambalos-los.